Buksan po natin ang ating mga Bibles sa 1 John, muli sa 1 John. So tuwing hapon po ay pinag-aaral po natin ngayon ang 1 John chapter 3. So 1 John chapter 3, babasahin po natin ang babasahin ko po ang verse 16 hanggang sa verse 18. So sundan niyo po ng inyong mga mata ang sinasabi ng 1 John chapter 3, verse 16 hanggang sa verse 18. So verse 16, sinasabi ng Biblia, "Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?" Verse 18, "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." Tayo po'y manalangin. Huwag mandakila, mga pangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat kami muli, Ama, sa pagkakatawan na kami, Ama, muli makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli niyo po kaming turuan at patuloy niyo po kaming bigyan, Ama, ng panibagong mapag-aaralan, Ama, sa umagang ito. Tulungan niyo po, Ama, ang ganong spirit, ang patuloy, Ama, na magpakita sa amin, Ama, ng tunay na exposition ng inyong banal na salita. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, naman na maintindihan at manawaan namin ang inyong banal na salita at may apply po namin, Ama, sa kanya-kanya naming pamuhay. Ama, binabalik namin sa inyong kapurihan at ang karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, last week ay ang napag-aralan natin yung kapag ikaw ay hindi anak ng Diyos, kapag ikaw ay hindi tunay na anak ng Diyos, may kita natin na meron kang tinatawag na hatred doon sa member ng simbahan. At the same time, may kita natin na kapag ikaw ay anak ng Diyos, meron ka namang hatred doon sa mundo. So, yun nga, papaano mo masabi na ikaw ay sa Diyos? So, dito may nakita natin nakarang linggo na yung mundong to, itong mundo na meron tayo, so yung lahat ng meron sa mundong to, yung mga tao na nasa mundong ito, ay talagang magkakaroon sila ng pag-hate doon sa mga believers. Bakit? Kasi yung mga Kristiyano, yung mga believers, ay hindi taga dito sa mundong to. So, sa pamagitan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa kapwa nating Kristiyano, masabi natin na tayo din ay Kristiyano. At the same time, kung hindi natin may papakita doon sa believer yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon sa Kristo, ibig sabihin, hindi pa natin na-experience o natanggap yung pagmamahal na meron ang ating Panginoon sa Kristo. So dito ngayon, sa pag-aaral natin, makikita natin ngayon yung isang katanungan na magsasabi na, how can we tell if our love is genuine? Paano natin masabi kung yung ating pagmamahal sa kapwa natin mananampalataya ay totoo? Kung yung ating pagmamahal ay agape o yung ating pagmamahal ay hindi totoo. So dito makikita natin sa sulat ni John para sa mga believers sa Ephesus, makikita natin na sinasabi ni John sa verse 16, "Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren." So dito yung may kita nating word dito na hereby, sa pamamagitan nito ay maipapakita nyo o makikita na kayo ay nasa Diyos. So dito makikita natin na sinasabi dito ni John, "Hereby perceive we the love of God." So yung word dito na perceive ay mula ito sa Greek word na pinag-aaralan natin at palagi natin pinag-aaralan, yung word na ginosko, yung know, yung pagkaalam. So dalawa yun, pinag-aaralan natin palagi, yung ido, oida, at yung ginosko. So G-I-N, So palagi din pinag-aaralan yung sa word na know dito sa Bible ay dalawa yon. So yung isa ay ginosko
At yung isa ay ido or oida. So, ito yung dalawang to. Yung ginosko, ito yung meron kang personal na relationship kay Jesus Christ. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng ginosko, which is the same as knowing Christ personally and having a deep and intimate relationship with Jesus Christ. Ito yung ginamit dito ni John doon sa word na perceive. Tinanslate sa ating King James Bible na perceive. Hereby perceive we the love of God. Ibig sabihin, kayo ay na-experience nyo yung pagmamahal ng Diyos. Kayong mga believers dito sa Ephesus ay na-experience ninyong pagmamahal ng Diyos. So, yun sinasabi dito sa verse 16. Hereby perceive we the love of God. So, at the same time, may kita natin dyan yung of God ay italics yan. So, yung pagmamahal dyan, both sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin doon sa believers o doon sa kapwa mananampalataya. So, ang kasunod dyan, because He laid down His life for us. So, dito natin may kita yung isang katanungan dito sa verse na to na, how can we tell if our love is genuine? Paano natin masabi na yung ating pagmamahal sa Kristiyano ay totoo? O yung pagmamahal na meron tayo ay totoo? So, dito natin makikita na genuine love requires a genuine sacrifice. Yung tunay na pagmamahal, syempre, nangangailangan din yun ng tunay na sakripisyo. At makikita natin dyan yung isang example na kung saan siya yung unang nagbigay ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagsasacrifice ng kanyang buhay. So, sinasabi dito ni John sa mga believers sa Ephesus, naranasan nyo yung pagmamahal. Naranasan yung pagmamahal na ibinigay sa inyo ng Diyos. At the same time, may ipaparanas nyo yung pagmamahal na ibinigay sa inyo ng Diyos doon sa kapwa ninyo, Kristiyano. Na sinasabi ni John, hereby perceive we the love of God, because yung word dyan, He laid down His life for us. So may kita natin dito, the reason we are sure that our love for the brethren is agape, or ang dahilan kung bakit yung pagmamahal natin sa ating kapwa mananampalataya ay totoo o genuine, is because of the person whom our love rests, which is ang ating Panginoong Hesukristo. So, yung ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, tandaan natin na siya mismo, ibinigay niya mismo ang kanyang sarili para maging sacrifice. Tunay na sacrifice. Kasi hindi natin makuha yung tunay na pagmamahal kung walang tunay na pagsasakripisyo. Kung hindi tunay na nagsakripisyo si Jesus Christ, hindi natin makamit yung tinatawag nating tunay na pagmamahal, yung agape love, yung pagmamahal o yung pure love na galing sa Diyos. Hindi natin makuha yon. Kaya dito sinasabi ni John, kayong mga believers dyan sa Ephesus, dapat na inyong malaman sa pamamagitan ng inyong pagkaalam doon sa inyong pamamagitan ng inyong pagkaalam ng pagmamahal ng Diyos. Alam nyo, yung pagmamahal ng Diyos ay kung papaano He laid down His life. He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. So makikita natin dito yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo bilang example ng pagmamahal. So, ano yung example na pagmamahal na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Yun yung pagsasakripisyo ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo masasabi na ikaw ay may tunay na pagmamahal kung wala kang ibibigay o walang isang bagay na ikaw na ibibigay. Example, sinasabi mo sa isang lalaki o sa isang babae na mahal mo siya, pero hindi niya nakikita yung pagmamahal mo. Sabihin, sinabi mo sa salita mo na mahal mo siya, pero wala kang ebidensya na ibinigay para sa kanya na mahal mo siya. Di ba? Example, mahal kita at gusto kitang pakasalan. So, paano malaman ng babae na mahal siya ng lalaki at gusto siyang pakasalan bago sila ikasal? Paano malaman nung
babae. Paano malaman ng babae? Siyempre, sa pamamagitan una ng tinatawag nating engagement. Diba? Magpapalam ang lalaki sa magulang at the same time, magbibigay ang lalaki ng singsing, engagement ring doon sa babae. So, isa lamang example yon na ikaw ay mahal ng lalaki at the same time, dito yung lalaki, napakasalan ka. At dito makikita natin na yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo ay meron siyang ipinakita doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagsasacrifice. So, dito makikita natin na bilang isang Kristiyano, sinasabi dito, yung mga believers doon sa Ephesus, sinasabihan dito ni John, sabi ni John dito sa verse 16, we love God because He laid down His life for us. So, tandaan natin, He laid down His life for us. So, dito, John recalls the teaching of our Lord Jesus Christ nung panahon na kasama pa nila si Jesus Christ dito sa mundo. Nung panahon na sila ay nakaupo kasama ni Jesus Christ, kasama ni Jesus Christ pagdating sa pagkain, at kasama ni Jesus Christ pagdating sa pagtuturo. Kasama doon si John. At doon sa John chapter 10 verse 11, may kita natin doon na recall ni John yung ginawa ng ating Panginoong Kristo kung paano niya ipinakita yung kanyang pagmamahal na dapat nating ipakita din doon sa ating kapwa mananampalataya. So, tingnan natin doon sa John chapter 10. John chapter 10. Sundan niyo lang po ng inyong mga mata at babasahin ko. John chapter 10. So, dito makikita natin yung genuine o yung tunay na pagsasacrifice ng ating Panginoong Kristo. At itinulad ni Jesus Christ ang kanyang sarili doon sa Good Shepherd, na siya ay isang mabuting shepherd o mabuting pastol. Sinabi dito ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 11, I am a good shepherd, the good shepherd giveth his life for the sheep. So ito yung isa nating makikita dito na example ng pagmamahal na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ano pa? So verse 15, makikita din natin dyan. Sinabi dyan, as the Father knoweth me, even so know I the Father. Then sa last, and I lay down my life for the sheep. So may genuine na sacrifice o merong ginawang act ang ating Panginoon Kristo para maipakita niya yung kanyang pagmamahal dito sa mga sheep, sa mga tao. At ano pa, sa verse 17, may kita din natin dyan, therefore doth the Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. So, I lay down my life, that I might take it again. Verse 18, no one taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This is the commandment have I received of my Father. So makita natin dito, sa pagmamahal ng God the Son sa tao, ibinigay niya ang kanyang sarili para maging kapalit o para maging substitute sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. At the same time, ipinakita din ni Jesus Christ yung pagmamahal niya doon sa Ama kung paano isinacrifice niya ang kanyang sarili. So, example, si Jesus Christ, inutusan ng God the Father, bumaba dito sa sanlibutan. Ipinanganak siya doon sa virgin birth, pinanganak siya ni Mary. Pagkatapos lumaki siya. Noong lumaki siya, hindi niya tinupad yung dapat niyang gawin. Example, hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Yung mapako sa cross, hindi ginawa yung Jesus Christ. So, may kita natin na yung sinasabi niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, hanggang doon lamang yon matatapos. Bakit? Hindi kaya iligtas ni Jesus Christ yung tao kung hindi siya nag-sacrifice doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Ano pang requirements ng God the Father para malinis ang kasalanan ng tao? Para pagbayaran ang kasalanan ng tao? Perfect blood, perfect na sacrifice. Kaya bilang genuine na Kristiyano, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, meron kang tunay na pagmamahal, kung meron kang maipapakitang
sakripisyo. Papaanong sakripisyo? Yun yung sinasabi ngayon ni John dito. Sa verse 16, sinabi dyan ngayon ni John, He laid down His life for us, and we, yung mga believers dun sa Ephesus, sinabihan ni John, kayong mga believers sa Ephesus, alam nyo ng ating Panginoon Jesucristo, ibinigay niya ang kanyang sarili, kaya kayo na mga believers dyan sa Ephesus, dapat nyo ring ibigay ang inyong sarili bilang sacrifice. So dito makikita natin dito, we ought to lay down our lives for our brethren, which is sinasabi ni Jesus Christ doon sa John chapter 15 verse 13, tama ba? John chapter 15 verse 13, sinabi, tama. John chapter 15 verse 13, na sinasabi ni Jesus Christ, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So, yung tunay na pagmamahal ay meron kang gagawin. Meron kang iaakto. Meron kang dapat na gagawin. At least na talagang meron ka talagang ipapakita na ginawa mo. So, dito makikita natin, sinasabi dito ni John, sa verse 16, we ought to lay down our lives for the brethren. So, yung word dyan na we, para sa mga believers doon sa Ephesus, na tayong mga believers dito sa Ephesus, kayong mga believers dito sa church at Ephesus, dapat natin gawin yung ginawa ni Jesus Christ. At the same time, para sa atin, may kita natin dito na bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, kung papaano yung ginawa ni Jesus Christ, dapat din nating tularan yung ginawa ng ating Panginoon Kristo, yung pagsasakripisyo. So, dito makikita natin ngayon, yung word dito, na sinasabi, John wants the believers at Ephesus to respond to what Christ did on the cross, His sacrifice. So, by saying, we ought to lay down our lives for the brethren. Yung word dyan na ought, comes from Greek word ophelio, which literally means a duty and responsibility that we should fulfill toward our brethren. So, yung word dyan na ought is, ibig sabihin, ito yung duty natin at responsibilidad natin bilang mga believers that we should fulfill yung tinatawag nating pagmamahal natin doon sa kapwa natin Kristiyano. So yung word na o means ophelio. So yan. So, ibig sabihin nito na bilang mga Kristiyano, meron tayong duty sa bawat isa. Kasi bawat Kristiyano sa atin, sabi dito ni John, we ought to lay down our lives for the brethren. Yung ought dyan is ito yung meron tayong duty at responsibilidad sa kapwa natin Kristiyano. Ibig sabihin, bawat Kristiyano, tinitingnan natin ating kapwa Kristiyano at the same time, minamahal natin yung kapwa natin Kristiyano. So, kasi dito siya sabi dyan, we ought to lay down our lives for the brethren. So, we have a duty to each other, and in just teaching, dito makikita natin, it is a duty to love and to show our love by sacrifice for the brethren. Ipapakita natin ating pagmamahal doon sa ating kapwa Kristiyano by sacrifice, which is sinabi din yun ni John sa 1 John chapter 4 verse 11, katabi lang, sinabi dito ni John, Beloved, if God so love us, we ought, dapat tayo, ito yung ating duty, ito yung ating responsibility, also to love one another. So, bilang kayo mga believers din sa Ephesus, bilang mga believers din sa Ephesus, meron tayong duty at responsibility na dapat gawin. At ano yung responsibility at duty bilang Kristiyano na dapat natin gawin? So, yun yung pagmamahal doon sa kapwa natin Kristiyano. So, ibig sabihin, kung hindi natin mamahalin ang kapwa natin Kristiyano, wala tayong tunay na pagmamahal. Hindi talaga tunay ang ating pagmamahal. Bagkus ito ay tinatawag natin isang fake lamang. Hindi siya totoo. Kundi, fake tayo na believers. Pag sinabing fake na Kristiyano, o Kristiyano daw, hindi talaga siya Kristiyano. Di ba?
pag sinabing counterfeit na pera o fake play money, ibig sabihin hindi talaga siya tunay na pera. At ganoon din yung mga tao na nagsasabi na kami ay Kristiyano pero walang pagmamahal sa kapwa Kristiyano. So walang pagmamahal sa kapwa Kristiyano. So dito makikita natin na bilang mga duty natin, John teaching here is about sacrificial love for the brethren. We should follow what our Lord did. So gagawin natin kung ano dapat ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kasi noong panahon ni John, kung matatanda natin, yung mga Gnostics, itong mga Gnostics, hindi sila naniniwala doon sa tinatawag natin incarnation with Jesus Christ. Yung pagiging tao ng ating pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, at the same time, hindi sila naniniwala na sacrifice. Bakit? Hindi sila naniniwala na nagkatawang tao ng ating Panginoong Kristo. Kung hindi nagkatawang tao ng ating Panginoong Kristo, wala ring sacrifice. So, kung walang sacrifice, hindi totoo yung pagmamahal ng Diyos. Hindi totoo yung pagmamahal na tinuturo dito ni John. So, nung panahon ni John knows that Gnostics do not believe in the incarnation of Jesus Christ. At the same time, they do not believe in His sacrifice. So, therefore, they do not believe in sacrificing para sa mga believers. Ba't kami maniniwala na kailangan namin mag-sacrifice sa kapwa ng believers? Bakit kailangan namin maniwala na kami magmamahal sa kapwa ng believers? Samantalang, hindi nga kami naniniwala kay Jesus Christ, na nagkatawang tao si Jesus Christ, na ang Diyos, Ama, ay may anak. Hindi nga kami naniniwala nun. Ba't kami naniniwala na kailangan namin mag-sacrifice, kailangan namin mahalin yung kapwa namin Kristiyano, di ba? So, hindi namin gagawin yon. Hindi namin duty yon at hindi namin responsibilidad yon na gagawin. Bakit? Hindi naman kami naniniwala na si Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at ipinanganak. At hindi kami naniniwala na siya ay anak ng Diyos. Yon ang katuruan ng mga Gnostics. Kaya sinabi ngayon dito ni John na kung tunay kayo na hindi kayo Gnostics, ipakita nyo sa inyong pagsasakripisyo sa pamagitan ng inyong pagmamahal sa kapwa believers. A genuine love requires a genuine sacrifice. At dito makikita natin na itong John, 1 John chapter 3, verse 16, makikita natin dyan, kung babasahin natin, whosoever, verse 16, hereby perceive with the love of God, because He laid down His life for us, and we also lay down our lives for the brethren. So ito yung makikita natin, na ito yung John 3.16 ng 1 John, itong 1 John 3.16. Parang siya yung John 3.16 dito sa 1 John. Bakit? Makikita na yung sacrifice ng ating Panginoong Kristo. Pero, makikita natin yung pagsasacrifice ng kapwa believers sa kapwa niya mananampalataya. Kaya sinabi dito dyan, we ought to lay down our lives for the brethren. Lay down our lives for the brethren. Papaano po yung lay down our lives for the brethren? Papaano po yung pagsasacrifice namin sa kapwa namin Kristiyano? So, yun yung kasunod dito natin makikita na a genuine love requires a continuous giving. A genuine love requires a continuous giving, which is dito makikita natin sa verse 17. But whoso hath this world's good, seeth his brother have need, and shutteth up his bowel of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? So, dito makikita natin ngayon kung sino man dito sa mundong to na nagsasabi na Kristiyano. At the same time, meron namang pagkain, merong pera, pero nung nakita niya ang kanyang kapwa mananampalataya, wala siyang ginawa. Paano niya ngayon sinasabi sa kanyang sarili na siya ay isang Kristiyano? So, dito makikita natin ngayon na the response in verse 16 is a question,
how can we show our sacrifice to the brethren? Paano natin may papakita yung word na sacrifice? So, paano natin may papakita ang word na sacrifice? Paano natin may papakita yung word na sacrifice dito? At ang sagot ay makita natin dito sa verse 17. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Ito yung tinatawag yung genuine love requires a continuous giving. So, dito makikita natin na yung mga believers doon sa Ephesus, syempre may mayaman, at the same time, sa isang simbahan, lalo na katulad sa Ephesus, na ang Ephesus, isa siya sa pinakamayaman na lugar doon sa Asia Minor. At makikita natin na itong Ephesus, kung i-search nyo sa Google, o kung saan, ilagyan top 10 list ng pinakamayaman na cities during 100 AD o during the time of John, makikita natin itong Ephesus, isa siya sa pinakamayaman na lugar, yung Ephesus. So, ibig sabihin, doon sa loob ng simbahan, ng church sa Ephesus, may mga believers na may pera. At the same time, may mga believers na walang pera. Kasi may slave, at the same time, merong mga master. So, dito makikita natin, yung word dito na world's good, here means that you have a sufficient material needs. So, ibig sabihin ng world's good dito, meron kang sufficient na pangangailangan. Kasi mayroon kang kakayanan o meron kang pera, world's need. So maaring mayaman ka, maaring sakto yung yaman mo o sakto lang ng buhay mo. Pero ang tinutukoy dito ng Biblia, yung world's good, yung meron kang saktong pangangailangan o tatawag natin sufficient na material na pangangailangan. So, maaring sakto lang yung sakto yung buhay mo, pero sufficient ka, yung sinasabi dito ni John sa mga believers sa Ephesus. But whoso hath this world's sufficient naman yung buhay mo, at the same time, nakakain ka sa bawat araw, sinasabi dito ni John, and see it his brother. So, yung word dito na see it is yung yoryo. Yoryo, see it. See it. So, yoryo. So, yung word na, ano ba? Ito pala. Word na theater, dito kinuha. Yoryo. So, dito, yung word dito na see it, ibig sabihin sa Greek word na theorio, ibig sabihin nun, it means to gaze with interest and to be spectator of a certain person. So, ibig sabihin, theory dito, see it, meron kang, tumingin ka doon sa isang tao na merong talagang steady na pagtingin. Kasi tinignan mo yung isang tao. At the same time, yung pagtingin mo sa isang tao, ay at the same time, spectator ka. Talagang pinapanood mo yung isang tao. Yun yung tinutukoy dito ng Biblia na see it. Ibig sabihin, first hand na nakita mo yung mismong tao. O kung sa ano pa, yung isang mismong Kristiyano ay nakita mo na wala mismo siyang pera. Wala mismo siyang pagkain. Wala mismo siyang maayos na damit. First hand mo mismo nakita. Pero ang ginawa mo ay naging spectator ka lang. Pinanood mo lang siya, kumain ka na. Pinanood mo siya. So, ito yung sinasabi dito ni John, sinasabi ni John dito sa verse 17, but whoso hath this world's good, and seeth his brother have need. Nakita mo yung kapatid na merong pangangailangan. At sinabi, and shutteth up his bowels of compassion from him. So, yung see it dito, yung nakita mo yung kapwa mo Kristiyano, pero at the same time, pinanood mo lang siya. Pinanood mo siya. Naging spectator ka. So, pinanood mo siya. Pero, tinignan mo siya gazingly. Talagang tumingin ka sa kanya, intentional yung
pagtingin mo sa Kanya. Tingnan mo talaga siya maigi. So, patuloy, continuous, yung ginagawa mong ganong klaseng pagtingin lamang sa Kanya. So, tanda natin, ang sinabi lamang dito ni John ay word na see it. Parang nasa teatro ka at pinanood mo yung Kristiyano na nasa teatro na nagugutom. Parang nakaupo ka lang doon, tapos pinapanood mo siya, nagugutom siya, may pangailangan siya, nauuhaw siya, nakikita ko yung dila niya, parang tuyong-tuyo na. So parang ganun ang ginawa mo doon sa kapwa mo Kristiyano. At talagang wala ka talagang ginawa. At dito makikita natin, yung word dito na shut it up, it means a continuous and intentional closing your bowels of compassion toward your brethren. Talagang wala kang balak na tulungan yung iyong kapwa mananampalataya. Bakit? Bakit wala kang balak na tulungan yung kapwa mo mananampalataya? Kasi wala nga sa iyong agape, yung love, yung pagmamahal ng Diyos. Wala sa ito. Kasi sa first pa lang, hindi mo siya na-experience. Hindi mo na-experience yung pagmamahal. Kaya dito makikita natin, yung mga believers dito, so John is saying that the church Ephesus, that you will know the true identity ng tunay na saved sa pamamagitan ng kanilang paggawa. So, hindi lang sa pamamagitan ng pagmamahal, yung sacrifice na tinutukoy dito ni John ay yung sacrifice na kung saan yung kapwa mong Kristiyano, meron siyang pangangailangan. May pangangailangan siya, personal na pangangailangan, hindi spiritual, hindi, nagutom siya. Sabihin mo, Brad, kumain ka ng salita ng Diyos at ikaw ay kanyang bubusugin. Hindi yung kailangan ng iyong kapatid o nakikita mo siyang sirang damit. Sabihin mo, put the whole armor of God. Hindi yung kailangan ng iyong kapatid. Ang kailangan ng iyong kapatid ay pagkain at damit. Pang-physical, hindi pang-spiritual. Yun yung tinutukoy ni John na pagsasacrifice. Kasi, ang sacrifice na spiritual, hindi yun nakikita ng Kristiyano. Hindi makikita ng Kristiyano yung spiritual na pagsasacrifice mo. Ang kailangan makikita ng Kristiyano, sabi nga Jesus Christ, sa magitan ng inyong pagmamahal, maipapakita nyo na kayo ay aking mga disipulo. Pero dito makikita natin na sinasabi dito ni John, but whoso hath this world's good, kayong mga believers sa Ephesus, kung sino man sa inyo, na merong kakayahan at merong sufficient na pangangailangan sa kanya-kanyang mga bahay, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him. Yung bowels of compassion dito, ito yung feeling mo o yung pagmamahal doon sa iyong kapwa Kristiyano. Kung saan pa, sinarhan mo na talaga ang iyong puso o yung bowels. Ito, yung bituka. Sa literal yan. So, sinara mo na talaga siya. Kasi yung kamay mo, isinara mo. At, so, nagito, o nakageto ka. At, pinanood mo lamang yung kapwa mo Kristiyano na nagugutom o nauhaw at wala kang ginawa. So, wala kang ginawang pagmamahal. At the same time, hindi mo maipapakita yung pagsasacrifice. Bakit? Ang kaakibat ng pagmamahal sa kapwa Kristiyano ay pagsasacrifice. Yung agape na to, hindi ko masabing agape kung wala itong pagsasacrifice. Kung meron akong 2 piso, ibigay ko ang piso, sa Biblia, hindi yun yung pagsasacrifice. Example, may 2 piso ako, then ibigay ko kay Nicole yung piso ko. Nicole sa yung piso. So, sacrifice yun. Sabi din, may part ng sacrifice. Pero ang sacrifice na ito ko dito, yun yung meron akong isang tinapay at nakita ko yung aking kapatid na kailangan niya ng pagkain, ibibigay ko yung tinapay. Hindi ko hatiin. Ibibigay ko sa kanya. So ngayon sa akin, wala na akong tinapay. Nasa kanya na yung tinapay. So yun yung pagsasacrifice. Ibig sabihin, wala kang ititira sa iyo. Wala ititira. Kundi, maging practical din tayo. Siyempre, sa pagbibigay sa kapwa nating Kristiyano,
magbibigay tayo sa kanila ng may pagsasacrifice. So, syempre, pagkakataon, minsan panahon, kailangan mong bayad sa kuryente. Then, dumating yung kapwa mo Kristiyano, kailangan niya kailangan niya ng bigas. So, bigyan mo ng bigas. O kailangan niya, sabihin niya sa'yo na, sis o brother, pwede bang baka may papalinis ka dun sa bahay niyo at tutulong ako para lang papaano may pagkitaan ako. Yung pera na meron ka, example, 1,000, para lang yun sa tawag dyan, pambayad mo sa kuryente. Isipin mo, ang bayad ng kuryente pa naman, isipin mo lang, ano pa lang ngayon, 12, yung bayad pa sa katapusan. So, mayroon pang mahaba pa yung araw. So, may pagkakataon na pwede mong ibigay doon sa yung kapwa Kristiyano, yung pera na meron ka. So, yun yung act ng pagsasacrifice doon sa kapwa mo Kristiyano. So, hindi naman ibig sabihin na, hindi na kikita nito, ibibigay ko to. Hindi ganon. So, ibig sabihin, syempre, may panahon na may kikita ka ng pera o magsusweldo ka. At the same time, meron kang ibibigay sa iyong kapwa kapatid. Pero dito makikita natin kung papaano ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Yun yung dapat nating tularan. Nung namatay si Jesus Christ, hindi niya sinabi na, nung pinako si Jesus Christ, hindi niya sinabi na, nung pagkapako sa kanya, binugbog siya, pinalo, dinuraan, binigyan ng crown na tinik. Nung pinako siya dun sa cross, at sinabi niya, baba niyo na ako, okay na. Hindi yon sacrifice. Half sacrifice. Ang tinutukoy dito ni John, sa verse 16 na, we ought to lay down our lives for the brethren. Meron tayong duty na i-sacrifice yung meron tayo sa kapwa natin mananampalataya. Yun yung siya sabi dito ni John, that whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? So dito natin may ipapakita na meron tayong tunay na pagmamahal. Bakit? Kasi itong sacrifice na to ay nanggaling sa pinanggalingan nitong agape, which is ang ating Panginoong Jesus. So, si Jesus Christ, nung ikaw ay na-save, yung kanyang pagmamahal, which is ang pagmamahal ng God the Father sa Jesus Christ, ay ibinigay sa iyo. So, ang pagmamahal ng God the Father sa Jesus Christ ay ibinigay sa iyo. So, yung pagmamahal na yon, yung agape love ng Diyos na si Jesus Christ, ay nasa iyo na. Ibig sabihin, talagang nasa iyo si Jesus Christ at tumitira mismo sa iyo si Jesus Christ, yung agape love. So, yung agape love na yan, magpaproduce yan. At ang ipaproduce ng agape love ay yung pagsasacrifice sa kapwa Kristiyano. Bakit? Yun yung ginawa ni Jesus Christ. Yung pagsasacrifice niya kanyang buhay, which is yun yung agape love, para may ginawa din. Para tayo, meron tayong isasacrifice sa kapwa natin mananampalataya. So, dito makikita natin na sinasabi dito ni John, loving the Lord, sinasabi dito ni John na whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? So, loving the Lord will reflect in how we love our brethren, which is sinasabi ni John sa 1 John chapter 4 verse 20. Yan. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Diba? Sabihin mo, ako ay mapagmahal sa aking kapwa mananampalataya. Pero dito makikita natin, sabi, mahal ko ang Diyos. Hindi ko lang siya mahal, pero mahal ko ang Diyos. Hindi ko mahal tong taong to, naiinis ako sa kanya at may utang pa siya. Pero mahal ko si Jesus. Hindi ganon. Dito makikita natin dito na kapag ikaw hindi mo minahal ang kapwa mo Kristiyano, ibig sabihin, hindi mo mahal si Jesus. Hindi mo mahal ang Diyos. Bakit? Kasi ang pagmamahal ni Jesus, na nasa iyo, si Jesus Christ na nasa iyo, magpuproduce yun ng sacrifice at ng pagmamahal. Yung sacrifice na yan, magpuproduce, ay yung pagmamahal na yan,
magpuproduce ng sakripisyo. Kaya dito makikita natin na bilang mga believers, meron tayong dapat gawin o i-aktuhin na kapag nakita natin yung kapwa natin Kristiyano na may pangangailangan, physically na pangangailangan, kailangan sa physical, ibigay natin. So malaman naman natin yan. Example, nakita mo yung ano niya, sa example sa damit, di ba? Medyo may ano dito, yung nahihila, business, nahihila na. So, pwede. Ito, gunting. Hindi ka na, syempre, kailangan ng damit. So, ibig sabihin, meron kang gagawin, sacrifice na, Brad, sis, punta tayo shopping, shopping tayo. Ganun lang. Example, medyo may amoy, ganun. Assist, tara, punta tayong tawag dyan, South Star. Ganun, ito, meron akong regalo sa'yo, Rexona. Example lamang siya na maaaring hindi na papansin, syempre, kailangan ibibigay mo sa kapwa mo Kristiyano. I mean, yung sacrifice dito ko, yung pangailangan, nakakailanganin, hindi yung wants ha. Iba yung wants doon sa needs. Yung needs dito, ito yung tinatawag dito na sacrifice, yung pagmamahal natin sa kapwa ni Kristiyano. Na meron siyang pangangailangan na dapat nating ibigay. At dito yung word dito shatter, ito yung continue. Kasi present tense na tuloy-tuloy mo siyang in-ignore. Hindi mo siya talaga binigyan. So, hindi naman bawat nakikita mo ba? Ngayon, kunyari, nakita mo ngayon, 12, sira yung damit niya. Tapos pagdating sa sunod, 19, sira na naman damit niya. Tapos pagdating 26, sira na naman damit niya. Hindi. Sira damit niya. Wait, 12 ngayon, sira ang damit niya. Binigyan mo siya ng pera, pambiling damit. O di kaya, ng mismong damit. O, binigyan mo na siya. Sumayos ng damit niya. Pero pagdating ng 19, sira na naman, may bago na naman siyang sirang damit. Pagdating ng 26, may bago na naman siyang sirang damit. Sumunod na linggo, sira na naman yung damit niya. So, hindi yung ikaw yung magpo-provide ng kanyang pangangailangan, hindi yun. Ang sinasabi dito ng Bible, na may panahon na kung saan, yung kapwa mo mananampalataya, ay wala na siyang kakanyahan. Sabi, wala talaga siyang kakanyahan na mag-work para sa kanyang sarili. So, bilang tayo na meron talagang kakanyahan, meron tayong responsibilidad na tulungan yung kapwa natin Kristiyano. Pero pag nakita ang kapwa Kristiyano, malaking katawan, at the same time, talagang tamad lang siya magtrabaho. So, hindi siya counted dito sa pagsasacrifice. Pero pag alam mo talaga na mahirap yung pamilya niya, talagang mahirap siya. So, pag tumulong ka sa kapwa mo Kristiyano, siyempre, palagi naman may pagmamahal. Hindi matitingnan yung ranggo ng kanyang buhay. Kung talagang nais mong tumulong sa kapwa mo Kristiyano, talagang tutulong ka kasi meron kang pagmamahal. At counted yun bilang pagsasacrifice sa kapwa mo Kristiyano. So, dito makikita natin na yung genuine love dito makikita natin na ay talagang meron tayong tinatawag na continuous, nagpo-produce siya ng pagtulong sa kapwa natin Kristiyano. Meron siyang continuous at the same time pag-produce ng pagbibigay sa kapwa natin Kristiyano. Nung sinabi, nung ibinigay ni Jesus Christ sa kanyang sarili, meron siyang patunay na siya'y napako dun sa krus ng Kalbaryo. At the same time, bilang mga Kristiyano, kung sinasabi natin mahal natin yung kapwa natin Kristiyano, meron tayong ibibigay. Kaya nga dito, sinabi dito ni John, yung tanong ko sa verse 17, how dwelleth the love of God in him? How dwelleth the love of God in him? So, dito may kita yung word na dwelleth, ilang beses natin sinasabi yan, yung meno, so dwelleth, meno, yung word dito na dwelleth, ibig sabihin, ito yung, mula to sa dwelleth, mula sa Greek word na yan, meno, literally means continuous abiding in the love of God, at the same time, continuous expression of love toward sa others or sa mga brethren. So, yun yung sinasabi dito ni John na how dwelleth
paano niya nasabi na nasa kanya yung pagmamahal ng Diyos kung hindi niya naman pinapakita yung pagsasacrifice sa kapwa niya, Kristiyano. So, ekes ka, hindi ka Kristiyano. So, dito, sa verse 18, may kita natin dito, yung genuine love requires a loving action. Yung genuine na pagmamahal ay nagre-require ng loving action. So, sabi dito sa verse 18, my brethren, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed, and in truth. So, dito makikita natin, John calls the believers at Ephesus, little children, mga bata. So, little children, showing that they are beloved and very dear, napakalapit nito kay John, itong mga sa Ephesus, dear to him. So, ibig sabihin, it is a tender and caring expression from John toward the believers at Ephesus. So, sinasabi ito ni John na little children, ibig sabihin, mga minamahal kong bata. Parang gano'n, mahal kong bata o mahal kong anak o malapit sa akin na mga anak. Ito yung sinasabi dito John. Beloved at the same time, talagang malapit sa kanyang puso yung mga believers dito sa Ephesus. At nakikita natin dito na sinasabi ni John sa verse 18, my little children, let us not love in word. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. So John exhort the believers at Ephesus not to love in word only, neither in tongue only. Hindi dapat tayo nagmamahal sa pamamagitan ng salita lamang at sa dila. Ibig sabihin, sinasabi natin na mahal kita. Katulad ng example kanina, doon sa 1 John chapter 4 verse 20 na, if a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Sabi mo, na mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapatid mo, pero wala sila nakikita action sa'yo, so, it's a fake, hindi siya totoo. So, John exhort yung mga believers doon sa Ephesus na huwag kayo magmahal sa magitan lamang ng magagandang salita o ng mapupungay na mga pananalita. Bagkus, may kita natin, magmahal kayo sa pamagitan ng paggawa at sa katotohanan. So, tandaan natin, itong mga Gnostics ay present pa rin sa panahon ni John. Yung mga Gnostics na to ay present pa rin sa panahon ni John. The Gnostics were known for their smooth speech and eloquence. So, magaling sila sa pananalita. But they were not genuine Christian. Some were orators or philosophers at Ephesus. Ang mga Gnostics, magaling sila sa talastasan. So, kung titingnan natin, karamihan ng mga Gnostics, talagang sabihin kilala. Karamihan ng mga Gnostics, kilala. So, example, Origen, Plato, Socrates. So, yung mga yon, mga Gnostics. So, mga philosopher sila, pilosopo. Kasi, tanda natin, yung Greece at yung Turkey, halos magkasinglapit lang sila. Halos magkalapit lang sila. So, yung kung saan umusbong ang mga pilosopo, dito yun sa Greece. Siyempre, hindi lamang manatili dito. Nung sinakop ng Greece ang buong Asia Minor, siyempre, yung kanilang pananalita, yung Greek, na ipasa dito sa Turkey, sa Asia Minor. At the same time, yung kanilang kultura, yung kanilang pamumuhay, yung kanilang mga Diyos, yung kanilang paniniwala, at the same time, yung kanilang filosofiya, at yung mga maling katuruan ay naipasa din sa Turkey. So, ang Turkey kasi siya yung daan patungo sa Asia. Kung Hormuz, Strait of Hormuz, siya yung daan mula sa Emirates palabas para mapalapit sa Asia. So, ito namang Hormuz, siya naman yung daan, itong Asia Minor, siya naman yung daan mula sa Europa, ganoon din sa
Europa sa Russia, patungo sa Asia. So, ganun yung Asia Minor. So, lahat ng kultura halos ay dumadaan dito sa Asia Minor. Kaya isipin nyo, doon sa Turkey, ngayon, sa panahon ng Turkey, meron simbahan na Sofia, yan? Sofia Magya ba yan? Palimutan ko. Yung isang simbahan ng Katoliko na ginawang mosque. Pero doon, tayo search. Meron siyang simbahan doon ng Katoliko, pero ang design niya ngayon, pa-mosque na. Pero Katoliko siya dati na mosque. So, kung i-search yun, andun yun. Isa yung example doon sa tinatawag natin na minsan, dahil sila yung daanan, sila yung pinakadaanan, kung sino yung mga dumadaan, nakukuha nila yung mga kultura, lahat ng religious. So, dito makikita natin na yung mga Gnostics, magaling sila sa pananalita. Sweet sila sa pananalita. So, sino ba namang hindi, di ba, makukuha pag sweet yung magsalita yung isang tao? Example, may maniligaw. Sinabihin ka, mahal kong iningiro. Aabutin ko ang buwan para sa'yo. Parang gano'n na may sweet na pananalita at merong imposible na pangyayari. So, example yun na yung mga Gnostics ay magaling talaga sila magsalita. Kasi pag hindi sila magaling magsalita, kung kasing tulad ko sila magsalita, kung hindi sila magaling magsalita, hindi nila makukuha yung ibang mananampalataya sa Ephesus. Pero tandaan natin, itong mga believers dito sa Ephesus, naging talagang malupit sila at mahigpit na naging malupit na naging enemy nitong Gnosticism. Talaga. Kasi sa Revelation, makikita natin doon. Tinatry talaga nila. Hindi kayo tunay. Alis. So, ganun tong mga Gnostics. Ang problema dito, ba't natin pinag-aaralan yung love? Kasi isa yun sa dahilan, isa yun sa problema na meron ng Ephesus. After nung panahon ni John, isa yun sa problema. So, dito makikita natin na sinabi dito ni John na bilang mga Kristiyano, dapat hindi tayo nagmamahal. Hindi tayo, sabi dyan sa verse 18, "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." John does not want the believers to be like Gnostics na magaling manalita. At ayaw din ni John yung mga Gnostics na yon ay magtuloy sa kanilang pagiging Gnostic. Bakit? Ang gusto ni John na yung mga believers at at the same time, yung mga Gnostics na naging members sa church ay mas safe. Kaya naman tayo talaga nagbabahagi ng Word of God. Kasi para yung mga tao na sa loob ng simbahan ay talagang masigurado nila yung kanilang sarili na sila ay saved. At the same time, yung mga tao na hindi saved na nasa loob ng simbahan, malaman nila na ngailangan sila ng kaligtasan. So, kaya tayo dito natuturo patuloy ng gospel, ng Word of God. So, dito makikita natin na sinabi dyan dito, yung Word, in deed, and in truth. So, in-expect dito ni John na yung mga believers dito sa Ephesus, hindi lamang sila maging magaling sa pagsasalita, bagkos ay pagdating sa paggawa, pag-aksyon. Kasi yung tunay na pagmamahal ay nagpo-produce ng action. Yung pagmamahal na mayroong action. Yun yung napoproduce ng tunay na pagmamahal. Yung pagmamahal na mayroong action. Maliban sa sacrifice, kundi yung action. Meron kang gagawin na sinasabi dito ni John. Neither in tongue, but in deed, and in truth. So, yung word dito na deed, mula ito sa Greek word na ergon. So, ibig sabihin, nito ay doing a labor or work. Yung labor, pag sinabi labor, di ba, yung sa mga gumagawa ng mga apartment o buildings, yung construction, yung tawag mga labor, hindi yung mga foreman. Yung labor talaga na nagpapala, yung pinapawisan.
Ito yung sinasabi dito dyan, did. So, yung word dito, did, mula sa ergon, did. Did. Ergon. So, Greek word siya na ergon, na ibig sabihin, doing labor or work, it literally means taking an action. Sabihin, meron kang gagawin. Meron kang gagawin sa kapwa mo, Kristiyano. Genuine believers will show the proof of their salvation through their action. There is action and evidence doon sa kanyang gagawin. Pag tunay kang Kristiyano, meron kang action. Bakit? Yung action na yon, yun yung ebidensya. At yung ebidensya na yon, yun yung katotohanan na meron kang ginawa. So, yung ebidensya. So, dito makikita natin na tayo bilang mga believers, na sinasabi dito ni John, "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." Dito makikita natin na sa kapwa natin believer, may tinatawag na pag nag-uusap tayo, syempre, dapat ginagawa natin yung sinasabi natin. At the same time, yung pagmamahal natin, dapat nagre-reflect doon sa sinasabi natin. Parang sila, walk your talk, talk your walk, talk your walk, walk your talk. So, ganun. So, yung sinasabi mo ay gawin mo. At yung ginagawa mo ay dapat nagre-reflect doon sa iyong sinasabi. Ito yung sinasabi dito ni John, na bilang mga believers doon sa Ephesus, yung inyong pananalita ay dapat nakasabay sa inyong paggawa. At the same time, yung inyong mga dila ay dapat yung inyong pananalita ay dapat hindi lang ay yung pagmamahal, hindi lang puro sa dila, hindi lang puro sa word, diba? Word. Kundi sa magitan din ng paggawa at sa katotohanan. So ipakita mo talaga yung pagmamahal mo sa kapwa mo, Kristiyano. So, bilang mga Kristiyano, di ba, makikita natin na minsan may part sa buhay natin na hindi natin hindi natin talaga na ipapakita o na-apply yung pagsasacrifice sa kapwa natin Kristiyano. Minsan nangyayari sa buhay natin yan. Minsan may nakita yung kapwa natin Kristiyano, minsan i-neglect natin, i-ignore natin. Lalo kung nangangailangan talaga yung kapwa natin Kristiyano. So, dito makikita natin na bilang mga believers, we should love the brethren kasi ito yung fruit ng Spirit. Kung babasahin natin sa Galatians, tingin tayo sa Galatians chapter 5, verse 22, sinabi dito, "But the fruit of the Spirit is love." Galatians chapter 5, verse 22, na sinasabi, "But the fruit of the Spirit is love." Kaya napakahalaga sa isang mananampalataya yung pagmamahal. Yung pagmamahal sa kapwa Kristiyano. Bakit? Fruit of the Spirit yon. Pag meron kang fruit of the Spirit, ibig sabihin ikaw ay ligtas. Alam nyo ba, itong fruit of the Spirit, yung love, isa lamang to. At napakarami dito na isinabi si Pablo sa mga taga-Galatians. So may kita, may joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. So may kita natin, napakarami sinasabi niya dyan. Pero dito, nagpapalya na tayo pagdating sa pagmamahal. Yan yung problema natin. At dito may kita natin bilang mga believers, we should love the brethren because sinabi yun na ito yung bunga ng iyong pananampalataya. Ito yung fruit of the Spirit. Kaya natin mamahalin natin brethren, bakit? It is commanded by Christ as we continue in His Word in John 8:31. At bakit tayo magmamahal sa kapwa natin Kristiyano? It reveals our true identity as Jesus' disciples. Tingnan natin sa John chapter 13, verse 35. John chapter 13.
verse 35. John chapter 13, verse 35, the Bible says, By this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one to another. So makikita natin dito na bilang pala mga Christian, tanda natin, ang pinaka-tema na makikita natin dito sa John ay fellowship. At sa ilalim nitong fellowship ay yung relationship. So, relationship. Relationship natin sa Diyos, sa God. Relationship natin sa Word of God, sa words. At relationship natin sa brethren. So, napakahalaga nitong tatlong to. Kung babasahin natin itong Bible, may kita natin yung word na meno. Yung word na meno, yung continue, dwell, remain, sinasabi dito ng Bible na tayo dapat ay manatili sa salita ng Diyos at sa fellowship at sa fellowship sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, at fellowship at relationship sa brethren. Ito yung palagi nating makikita dito sa libro ni John, na dapat meron tayong fellowship at relationship sa Diyos. Bakit? Kung wala kang relationship sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng fellowship sa Diyos. Ha? Tanda natin yan. At the same time, yung relationship na to, ito yung magiging bunga ng ating relationship sa Diyos ay yung pananatili sa salita ng Diyos at relasyon sa brethren. At yung relasyon natin sa brethren, yung pagmamahal natin, paano natin ipapakita yung pagmamahal natin sa kapwa natin Kristiyano? Paano natin masabi na mahal ko ang aking kapwa Kristiyano? So yung sinasabi ng Biblia, kung tayo ay magsasacrifice at i-aakto natin o gagawin natin yung sinasabi ng Bible. Kung ang ating kapatid may pangangailangan, ibigay natin yung kanyang pangangailangan. Hindi tayo yung your wish is my command. Pero may pangangailangan siya, needs na kailangan natin ibigay. So, physical needs, yun yung sinasabi niya dyan. At the same time, syempre, yung spiritual na pangailangan ng kapwa natin Kristiyano. Pero dito sa context na makikita natin, physical na pangangailangan ng kapwa natin Kristiyano. Kasi doon natin may papakita yung ating pagmamahal. At yun din yung makikita ng mga labas, ng mga unbeliever. Nagbibigay siya sa kapwa ng Kristiyano. Kasi, bakit? Kasi, disipulo siya ni Jesus Christ. Doon kasi yung pagkakakilanlan na ikaw ay disciple ni Jesus Christ, kung meron kang pagmamahal, may sacrifice ka sa kapwa mo, Christian. Doon mo may papakita yung iyong pagmamahal. So we can practice and exercise our love by showing it to our beloved in the faith. God wants us to love our brethren, show them our love, and taking care of them. So pakita natin ang pagkikare natin sa kapwa ni Kristiyano, at the same time, yung pagmamahal natin sa kapwa natin Kristiyano. Kaya may kita natin dito, na hindi lang dapat yung example kanina, hindi yung sa magitan ng matatamis na pananalita na mahal kita, I love you, ikaw lamang sa buhay ko, wala nang iba, hindi magbabago ang puso ko, habang buhay gustong ikaw lamang, hindi ganun sa mga sweet na pananalita. Kundi, doon sa gagawin ng isang tao, nung paggawa ng isang tao, o nung isang Kristiyano. Ibig sabihin, meron ka talagang tunay na gagawin. Meron kang ipapakita gagawin. Yan, example nga kanina, kung nagugutom yung kapatid, bigyan mo ng bigas. At nang siya ay makakain, bigas. Then, bigyan mo rin ng ulam para masarap yung kanyang kakainin. Kung yung kapatid ay talagang nangangailangan ng isang bagay, so, kung may kakanyahan ka, tulungan natin bigyan yung ating kapatid. So, ganon. Ating kapatid may sakit, nangailangan siya ng ganito, gamot. Bigyan natin yung ating kapatid. So, kung tayo nga, minsan nagbibigay tayo sa hindi nating kapatid, yung pa kayang ating mga
kapatid, di ba? So magre-reflect yung ating tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos sa magitan ng pagmamahal natin sa kapwa natin, kapatid. Mag-reflect yan. Lord, mahal kita, at magre-reflect yun sa iyo. Mahal kita, Lord. Bakit? Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. So, may papakita ngayon natin sa ating kapwa mananampalataya. So, dito, makikita natin ang example. Ikaw ay may asawa, husband or wife. So, sino yung pinakamalapit sa'yo na kapatid mo? Kung ikaw ay husband or wife, sino yung pinakamalapit sa'yo na kapatid mo na dapat mo ipakita sa kanya ang iyong pagmamahal? Sino? Pag ikaw husband, syempre pinakamalapit sa'yo yung wife mo. Kung ikaw asawang babae, pinakamalapit sa'yo ay yung husband mo. At sa kanya mo ipapakita una yung pagmamahal mo. So, ganon. Yung pagmamahal mo. Sampo, nangailangan si Mr. ng ganito o si Mrs. ng ganito at nakita mo. So, ipapakita mo yung pagmamahal. Lalo pag save kayo, di ba? Pag pares kayo mag-asawa at save kayo, makita yung pangailangan, si Mr. Butas na yung pantalon, yung damit. So, kailangan niya ngayon ng damit. So, ibibigay mo. Kasi siya yung pinakamalapit. Sa mga parents, sino yung pinakamalapit sa inyo? Pag yung inyong mga anak, save. Sila yung iyong brethren. At sila yung pinakamalapit sa iyo na maipapakita mo yung pagmamahal. Kasi, pag hindi mo ipapakita yung pagmamahal mo sa anak mo, hindi mo ipapakita sa brethren mo. Kasi kung sa anak mo na save, member ng church, save yung anak mo, hindi mo ipapakita yung pagmamahal sa kanya, hindi mo rin ipapakita sa brethren. At kanina, kung hindi mo ipapakita sa asawa mo, o sa misis mo, sa lalaki, yung iyong pagmamahal, hindi mo rin ipapakita yan sa brethren na andito sa loob ng simbahan. O sa mga anak, sino yung pinakamalapit sa inyo na kapwa niyo Kristiyano? Sino yung pinakamalapit sa inyo? Pag may nanay kayo, magulang na Kristiyano, sila yung pinakamalapit sa inyo na kapatid niyo, na ipapakita niyo sa kanila ang inyong pagmamahal. Diba? So, dito makikita natin na ang kailangan natin gawin para may pakita ang pagmamahal ay action. Kasi, kung wala to, useless yung pagmamahal. Hindi natin may papakita yung pagmamahal natin kung hindi na tayo gagawa para dun sa isang tao. So, nakikita nga na kanina, ang example ko na kapag yung asawa na kailangan, may nakita ang pangailangan niya, syempre, siya yung pinakamalapit sa'yo, ibibigay mo sa kanya. So, at the same time, vice versa, sa anak, sa magulang, at sa iba pang mga bagay. So, bilang mga Kristiyano, ang nais ng Diyos ay yung ginawa niya. Ang nais ng Diyos na sundin natin ay yung ginawa niya doon sa cross. Yung pagmamahal na kanyang binigay at yung kanyang sacrifice na kanyang binigay doon sa cross ng Kalbaryo. So, yun dapat ang ating tutularan. At ano yung sacrifice na yun? Pag nakita natin ating mga kapatid na may pangangailangan at tinakpan natin ang ating mga mata at sinarang ating mga kamay na para wala tayong nakita, hindi tayo Kristiyano. Hindi tayo Kristiyano. Pero, pag tayo tunay na Kristiyano, meron tayong gagawin. So, dito makikita natin, your family, pamilya mo bilang Kristiyano, sila yung pinaka-important. Diba? Bilang Kristiyano ka, yung pamilya mo, doon mo kasi unang may papakita yung pagmamahal mo. Yung Kristiyano, kasi sila yung pinakamalapit sa'yo eh. So, isipin mo lang, sa isang pamilya kayo, magtita, o magtiya, o magtito, o magtiyo. So, isang pamilya kayo, o uncle, o ante, sa isang pamilya kayo, kung hindi mo may papakita yung pagmamahal mo sa ante mo, o sa tito mo, kung hindi mo may papakita bilang, tawag dyan, ikaw naman, hindi mo ipakita sa tita mo, o sa tito mo, yung pagmamahal ng Diyos. So, ito yung problema. Maring hindi tayo Kristiyano. Kasi, hindi natin naranasan yung pagmamahal ng Diyos sa magitan ng kanyang pagsasacrifice. So, napakahalaga natin na malaman natin yon. Kasi,
kung kaya nating magbigay sa ibang tao, paano pa yung nasa ating household? Yung sinabi nga ni Pablo sa Galatians chapter 6, buksan ko lang at pakinggan nyo. Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 verse 10, sabi ni Pablo dito, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, ibig sabihin, kung nakakatulong tayo sa iba, tingnan natin, di ba, minsan yung magulang, may ganong pagkakataon minsan ng magulang yun na, sa ibang tao, napakabait mo, pero pagdating sa akin, ang sama mo, pag sa labas ka, tumutulong ka sa hugasin. Pero pagdating dito sa bahay, hindi ka tumutulong sa hugasin. Pag andun ka sa tawag dyan, simbahan nyo, tumutulong ka, naguhugas. Pero pagdating dito sa bahay, hindi ka naglalaba. Kumakain ka lang, umaalis ka, bumabalik ka sa simbahan. So dito makikita natin na bilang mga Kristiyano, dapat una nating papakita yung ating pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano. So, tutulong tayo sa iba, pero number one na dapat natin tulungan yung sarili natin, kapwa natin mananampalataya. At yun yung makikita natin dito sa sinasabi ni John, na my little children, let us not love in word sa pagsasalita lamang o sa magagaling na pananalita, neither in tongue, but in deed and in truth. At doon natin may papakita yung pagmamahal natin sa ating kapwa Kristiyano. So, a genuine love, yung genuine love ay nagpo-produce siya ng genuine na sacrifice. Ang genuine love ay nagpo-produce siya ng continuous giving. At the same time, ang genuine love ay nagpo-produce siya ng loving action. Yung action na mayroong pagmamahal. Hindi yung action na walang pagmamahal. Eh dito makikita natin, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Bakit? Yun yung ating responsibility sa kapwa nating Kristiyano bilang mananampalataya. Yung sinasabi niya doon, we ought to lay down our lives for the brethren. We ought to lay down our lives for the brethren. Our duty and responsibility na mag-sacrifice at mahalin ang kapwa natin mananampalataya. At yan ang sinasabi ng Biblia. Tayo manalangin. O ang dakila, makapangyarihan sa lahat, naman nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan sa aming buhay, sa inyong patuloy naman na pagbibigay sa amin naman ng inyong mabuting salita, sa inyong banal na salita, at sa inyong sacred na salita na nagpapasalamat.